Isang araw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaramdam ng kalungkutan. Siya ay nakaramdam ng kalungkutan dahil ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin siya nadadatnan ng aya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano-ano na ang iniisip ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nalaman ito ng mga hindi mananampalataya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi pa nadadatnan ng aya or talata mula sa banal na Quran, ang sinabi sa kanya ng mga musyrikun, "O Muhammad, katiyakan ikaw ay pinabayaan na ng iyong Diyos. Dahil ilang araw ka nang hindi dinadatnan ng ayah, katiyakan ikaw Muhammad ay pinabayaan na ng iyong Diyos." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nalungkot sa sinabi ng mga hindi mananampalataya sa kanya, na baka nga totoo na siya ay pinabayaan na ni Allah. Dumating si Anghel Gabriel. Dala-dala niya ang aya mula sa banal na Quran. Ito ang Suratul Duha. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Duha, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." O Muhammad, ikaw ay hindi pinabayaan ng iyong Diyos at kailanman ay hindi namuhi ang iyong Diyos sa iyo. Huwag kang maniwala doon sa mga musyrik na kanilang sinabi, ikaw ay pinabayaan ng iyong Diyos, sapagkat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ikaw ay hindi pinabayaan ng iyong Diyos at ang Allah ay hindi namuhi sa iyo. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mas mainam sa iyo ang tirahan sa araw ng paghuhukom. Mas mainam sa iyo ang araw ng pagbalik mo kay Allah kaysa sa iyong pamumuhay dito sa mundo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. At ikaw ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya at anumang biyaya na ibibigay sa iyo ni Allah, ikaw ay magiging masaya dito. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Hindi ba ikaw ay yatim? Hindi ba ikaw ay walang magulang, Muhammad? At ikaw ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tahanan. Ikaw ay binigyan ng mga tao na ikaw ay kukup-kupin nila. Palatandaan lamang na ikaw ay hindi pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka dhallan fahada. Di ba ikaw Muhammad ay naligaw, walang kaalaman sa Quran, hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong magsulat? Fahada. Ikaw ay binigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka ailan faaghna. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, ikaw ay dukha, ikaw ay napabilang sa miskin. Ngunit ikaw ay pinagyaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan na ikaw ay hindi pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang maniwala doon sa sinasabi sa iyo ng mga hindi mananampalataya na ikaw ay pinabayaan ng iyong Diyos. Fa'ammal yatima fala taqhar. At yaong mga walang mga magulang na mga bata, yung mga yatim na mga bata, huwag mo silang apihin, Muhammad. Dahil katotohanan, ikaw ay yatim, Muhammad. Ikaw ay walang magulang. Kaya, yaong mga yatim, mga batang walang mga magulang, huwag mo silang apihin, Muhammad. Huwag mo iparamdam sa kanila yung pang-aapi sa kanila. Bagkus mahalin mo sila, Muhammad. Wa ammas sa'ila fala tanhar. At sino man ang lumapit sa iyo, na humingi sa iyo, huwag mong itaboy. Tulungan mo, Muhammad, dahil ikaw ay tutulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. At kung anuman ang iyong mga nakuha or anuman ang ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga biyaya, ipagpasalamat mo kay Allah subhanahu wa ta'ala kung anuman ang iyong natanggap, o Muhammad. Dahil katotohanan, hindi ka pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang maniwala doon sa mga musyrikun, mga hindi mananampalataya na ikaw ay pinabayaan ng Allah. Bagkus ikaw ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kailangan mo, Muhammad, ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sura na ating nabanggit ay hindi lamang para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus, para din ito sa mga taong sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan, kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay nahihirapan, hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang hirap na meron ka ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka niya pababayaan. Kung ikaw ay nalulungkot, lagi mong alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi ka pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala kang pera, kung wala kang ari-arian, huwag mong kalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinibigay niya pa rin sa iyo kung ano ang iyong mga pangangailangan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Anumang biyaya na dumating sa iyo, Muhammad, or anuman ang biyaya na dumating sa ating
dapat natin itong pasalamatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iyong pera na meron ka, ang iyong kalusugan na maayos, ang iyong buhay na meron ka ngayon, ito ay lahat galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtatayo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing ikaw ay nagdarasal, huwag mong kalimutan na ikaw ay magpasalamat kay Allah. O Allah, salamat sa iyong mga araw-araw na mga biyaya na ibinibigay sa akin. Sa aking bahay na meron ako ngayon, sa aking pera na meron ako ngayon, sa aking kalusugan na meron ako ngayon. Ganyan mga kapatid, magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Isalaysay mo kung ano ang mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah. Ipagpasalamat mo kung ano man ang ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nakatanggap ka ng pera ngayon, hindi pa man dumating sa iyong kamay, dapat ka nang magpasalamat kay Allah. Hindi mo pa man na isusubo ang kanin o ulam na meron ka, pasalamatan mo na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan ang totoong Muslim. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kapag kayo ay nagpasalamat sa akin, sabi ni Allah, dadagdagan ko pa ang biyaya na ibinigay ko sa inyo. Isa sa sekreto para dumami ang rizki or biyaya na ibibigay sa iyo ni Allah, lagi kang magpasalamat. Dahil ang sabi ng Allah, anumang ipinagpasalamat nyo sa akin na biyaya mula sa akin, dadagdagan ko ito para sa inyo.